Talaga? Namimilog ang mga matang paniniguro ni Hana nang marinig ang sinabi ni Aris. Napapitik ito sa ere. Alright, tsak na matutuwa nitong iba pa. Siguraduhin mo lang na magaling talaga siyang kumanta dahil hindi ako magsasayang ng pera at oras. Paalala ng 26 anyos na binatang general manager ng Montenegro Records. Oh yes, pinsan. Hindi ako mapapahiya sa'yo. Maiwan na muna kita. Sasabihin ko lang sa iba pa ang good news na to. At nagmamadali na nitong tinungong pinto. Excited na excited. Napakibit balikat na lamang si Aris. Binalik na lamang niyang pansin sa ginagawa. Matapos maipamalita sa mga pinsan ng good news, ay agad na tinawagan ni Hana si Mira. Pumayag na ang pinsan ko, girl. Masayang bungad ng dalaga. Willing daw siyang subukan ka. Kailan ka ba pwedeng mag-audition? Ha? Mabilis na gumana ang kanyang isip. Dahil sa gulat at tuwa na rin ay nataranta ang kanyang utak. Ano? Untag ni Hana. Sa makalawa na lang siguro. Kailangan ko kasing asikasuhin ang SSS ni Daddy bukas. Okay lang ba yun sa pinsan mo? Oo naman, sasabihin ko na lang sa kanya. Alam mo naman kung saan matatagpuan tong opisina namin, di ba? Yeah, sige. Thanks a lot. Don't mention it. What our friends are for. Sa makalawa ha, punta ka ng mga 10 ng umaga. Okay, salamat uli. Nagkayayaan ng magpipinsan na lumabas ng gabing yon. Habang paluwas sila ng Maynila ay napag-usapan nila si Mira. I'm sure Mira will make it big in the music industry. Maganda ang boses niya at kung akong tatanungin, di hamak na mas maganda pang boses niya kaysa sa Rebecca na yun. Wika ni Honey. Sinabi mo pa. Mataray na sang-ayon ni Hana. Ano kaya kung daanan natin siya? Suggestion ni Sam. Para makilala siya ni Aris. Tudal dadaan din naman tayo sa lugar nila. You know that's a good idea, sabi ni Honey. Binalingan nito si Jerix na siyang nagmamaneho sa sasakyan upang bigyan ng instruction. Kasalukuyang naguhugas si Mira ng mga pinggan nang may humimpil na sasakyan sa tapat nila. Pagkaraan ng ilang minuto ay pumasok sa kusina ang tiya Tessie niya upang ipaalam na meron siyang mga bisita. Sino daw ho? Takang tanong niya. Wala naman siyang inaasahang panauhin ng gabing yon. Mga kaibigan mo raw. Sila yata yung nakipaglibing sa daddy mo. Sina Hana. Dali-dali siyang naghugas ng kamay at nagpunas. May iba bang kasama, tiya? Meron yata. Labasin mo na at nakakahiya naman kung paghihintahin mo. Agad na gumuhit ang ngiti sa kanyang mga labi nang makita ang triplets at si Sergio. Hi! Hello, pasensya ka na kung nakaistorbo kami, nakangiting sabi ni Honey. No, maagap na sabi niya. It's okay, hindi naman ganun ka-importante ang ginagawa ko. Natutuwa nga ako't naisip niyo akong dalawin. Siguro gigimik kayo, no? Medyo, sagot ni Sam. By the way, this is Jerix. Pagpapakilala nito sa katabi. Pinsan namin at bunsong anak ni na Tita Nimpa at Tito Pat. Hi, tipid na bati niya sa gwapong lalaki. Kasama namin si Aris pero nasa labas pa siya, may kausap sa cell. Pero maya-maya makikilala mo rin siya. Siyang magiging boss mo. Interesado siyang makilala ka. Ngiti lang ang isinagot niya. Hindi naman kasi niya alam ang sasabihin. Pero interesado din naman siyang makilala ang kanyang future boss. Hindi sa ano paman, kundi nais lang niyang malaman kung kasing bait din ba ng lalaki ang mga pinsan nito. Matapos pindutin ang end button ng CP, ay humakbang na patungo sa pintuan ng bahay si Aris upang sumunod sa mga pinsan. Ang aparato ay basta na lamang niyang isinuksok sa bulsa ng pantalon. Papasok na sa pinto ang binata nang bigla siyang mapahinto. Ang kanyang mga matay nakatutok sa babaeng nakatayong patalikod sa pintuan at kausap ng mga pinsan niya. Ito ba ang Mira na sinasabi ni Hana sa kanya? Ang kaibigan ng mga pinsan niya na gusto ng mga itong i-build up niya na maging singer? Hindi yata pang singer ang katawan ng babae. Kung siya ang tatanungin, mas papasa itong sexy star kesa singer. Dumako ang mga mata niya sa bilugang pang-upo nito na baka sa suot nitong palda. Parang napakalambot pa ng mga yun. Anong sinabi ni J-Lo? Tumaas sa bewang ng babae ang kanyang paningin. Medyo hapit sa katawan ng suot nitong blusa, kaya na-emphasize ng husto ang maliit nitong bewang. At ang legs. Wow! Ang mga binting yun na yata ang pinakamagagandang legs na nakita niya sa tanang buhay niya. Dahil matangkad kesa karaniwang Pilipina ang babae. Mahahalata ang mga yun at makinis pa.
Biglang bumilis ang pintig ng puso ni Aris. Parang nagkaroon ng sariling isip ang kanyang mga paa na humakbang patungo sa kinatatayuan ng nice na babae. Si Hana ang unang nakapansin kay Aris. Magsasalita sana ito subalit nang mapuna nitong kakaibang tinging ipinupukol ng pinsan kay Mira ay itinikom nitong bibig. Nagpakawala ng pilyang ngiti ang dalaga. Nang hindi na makatiis ay sakalang ito nagpakawala ng mahinang tikhim. Mabilis itong tumayo sa kinauupuan at hinila ang pinsan na nagulat naman. I'd like you to meet Aris, ang general manager ng Montenegro Records. Pumihit si Mira para humarap sa lalaki. Muntik na siyang malula nang tumambad sa kanyang harapan ang isang matangkad na bulto. Sa taas niyang 5 feet and 5 inches ay hindi man lang siya umabot sa baba ng lalaki. Kinakailangan niya pa itong tingalain para mabistahan ng mukha nito. Pero kung nalula siya sa tangkad nito, nagulat naman siya sa taglay nitong kagapuhan. Muntik na siyang matulala kung hindi lang niya agad naalala na kaharap nila ang mga pinsan nito. Hi, tipid na bati ng lalaki habang titig na titig din sa kanya. Parang nagulat din ito pagkakita sa kanya. Hindi niya alam kung ngingiti o ano. Bigla siyang nataranta sa hindi malamang dahilan. Naglahad ng kamay si Aris habang hindi inaalis ang tingin sa kanyang muka. Ayaw naman niyang mapahiya ito kaya napilitang iniabot niya ang nanlalamig na palad. Ikinagagala kitang makilala, Mira. Ganun din ako. Pilit ang ngiting sagot niya. Kusa na niyang hinila ang kamay dahil pakiramdam niya ay walang balak ang lalaking bitawan iyon. Obvious na nahook ang dalawa sa isa't isa. Daig ba nilang naengkanto dahil sa walang puknat nilang titigan? Baka sa mga mukha ng kanilang mga kaharapang amusement habang pinanonood sila. Sa wari walang sino man sa mga itong may balak na sirain ang magical moment na yon. Ang ganda-ganda niya na isaloob ni Aris habang tila namamalikmata sa pagkakatingin sa dalagang kaharap. Para namang gustong himatayin ni Mira sa sobrang bilis ng tibok ng kanyang dibdib. Ngayon lang siya nakaranas ng ganoon katinding paghanga sa buong buhay niya. Ang gwapo-gwapo niya at mukha pang mabait. Nakaalis nang magpipinsan ay parang namamatanda pa rin si Mira. Hindi pa rin siya makapaniwalang napakagwapo pala ni Aris Montenegro sa personal. Ilang beses na niyang nakita ang mukha nito sa mga magazines pero hindi siya nakadama ng ganun katinding kaba. Kanina lang nang makaharap niya ito ng personal. Gwapo din naman si Jeric. Wala siyang itulak kabigin sa dalawa. Kung kakisigan din lang ang pag-uusapan. Pero there was something about Aris na nakapagpabilis sa tibok ng kanyang dibdib. She didn't know if it was his eyes or his masculine scent na malaya niyang nasamyo habang magkalapit ang kanilang mga katawan. Sa tanang buhay niya ay ngayon lang siya nakaranas ng ganoong uri ng atraksyon. It was like magic. Nahihiya nga siya sa mga kaibigan. Sigurado siyang napansin ng mga ito kung paano siyang nakipagtitigan kay Aris. At marahil ay hindi na lamang siya ng mga ito pinuna para hindi siya mapahiya. Ano na lang ang sasabihin ng mga ito sa kanya? Baka isipin ng mga ito na nagpapakit siya kay Aris. Hindi niya yun gustong mangyari. Ayaw niya mag-isip ang mga ito ng hindi maganda sa kanya. Napasulyap ang dalaga sa itaas ng hagdan nang makitang pababa ang ina. Bakit hindi ka sumama sa mga kaibigan mo? Para naman nakapaglibang ka. Tanong ng butihing ginang. Ang sabi ng tiya Tessie mo ay niyayaya ka ng iyong mga kaibigan. Ang akala ko ay kasama ka na nilang umalis. Saka na lang siguro. Sa ngayon ay ayoko pa munang maglalabas. Mas gusto kong magpahinga na lang dito sa bahay kaysa magliwaliw. Ikaw lang ang inaalala ko. Baka mainip ka. Ikaw na rin ang nagsabing dapat magpatuloy ang buhay. Paano kang makakapamuhay ng normal kung narito ka lang sa bahay? Mommy, wag niyo na akong alalahanin. Malumanay na sabi niya. I'm fine at lalong hindi ako naboboard dito sa bahay. Tinatamad pa lang talaga ako lumabas ngayon. Siya, hindi na kita pipilitin kung ayaw mo. Nasabi na lamang ni Mrs. Sio. Kahit kailan talaga hindi ako nanalo sa iyong bata ka. Napangiti siya sa tinura ng ina. Habang papunta sa opisina ni Aris sa Montenegro Tower, ay hindi maiwasan ni Mira na makadama ng kaba. Gusto sana niyang puntahan ng isa kina Hana at Sergio sa opisina ng mga ito. Pero sa bandang huli ay siya na rin ang sumaway sa sarili. Nakakahiya naman kung magpapasama pa siya sa mga ito. Hindi naman siya bata para ihatid pa ng mga ito sa opisina ni Aris. Kung gusto talaga niyang maging singer, ngayon pa lang ay dapat malakas na ang kanyang loob. Hindi niya dapat panaigin ng hiya kundi wala siyang mararating. Paano siyang sisikat at makikilala kung hindi siya marunong makiharap sa tao?
Ano ba itong iniisip ko? Hindi pa nga ako nagsisimula ay pagsikat na agad ang laman ng utak ko. Good morning. Magiliw na bati niya sa babaeng nasa loob ng maliit na cubicle malapit sa pintuang itinuro sa kanya ng janitor. Kung hindi siya nagkakamali ay itong sekretarya ni Aris. Nariyan ba si Mr. Montenegro? Yes, ma'am. Magiliw na sagot ng babae. May appointment ho ba kayo sa kanya? Yeah, pinapupunta niya ako dito ngayon. Your name, ma'am? Mira, Almira Sio. Oh, nito at napangiti. Kayo pala si Miss Sio. Kanina pa ho kayo hinihintay ni Sir Aris, ma'am. Pumasok na lang ho kayo sa opisina niya. Wala ho siyang kausap ngayon. Salamat. Tinungo niya ang pinto. Bago pihitin ang seradura ay huminga muna siya ng malalim. Good morning, sir. Bati niya sa lalaking nadatnan sa loob ng silid. Nakaupo ito sa tapat ng desk at bahagyang nakayuko sa binabasa nitong mga papeles. Nag-angat ng tingin si Aris. Bigla itong napaahon sa kinauupuan nang makita siya. Mira, ibinaba nito ang hawak at may pagmamadaling sinalubong siya. Come in. Kanina pa kita hinihintay. Pasensya na late yata ako. Nahihiyang aniya. No, it's okay. Have a seat. Alok nito habang isinasarado ang pinto. Salamat. Naupo siya sa isa sa dalawang visitor's chairs na nasa tapat ng mesa nito. Juice or coffee? No thanks, busog ako. Tipid ang ngiting tanggi niya. Tumango ang binata. Babalik sana ito sa kinauupuan pero biglang nagbago ang isip nito. Pumihit ito pabalik sa pinto at may kung anong sinabi sa sekretarya. Pakiramdam niya ay natatarantan lalaki pero hindi niya gustong isipin na dahil yun sa kanya. Marahil ay abala lang talaga ito kaya ito natatarantay wala na itong time para sa kanya. Pasensya ka na ha? Apologetic na tura ng binata ng makaupo. Medyo marami kasi ang mali sa mga dokumentong ibinigay sa akin ng aking sekretarya kaya natataranta ako. It's alright. Ako nga dapat ang mag-apologize kasi pinaghintay kita. Pumitlag ang puso niya nang ngumiti ang lalaki. Ilang saglit siyang tila namamalik mata. Kaya nga ba ayaw na ayaw niyang tumitingin sa mukha ng binata eh. Alam niya kasing kapag ginawa niya yon ay mauulit lang ang nangyari kagabi. Bago pa siya tuluyang malunod sa nakalalangong karisma ng kaharap, ay inilayo na niyang paningin sa gwapo nitong muka. Mahirap na, baka makipagtitigan na lamang siya dito hanggang mamaya. Nakapasa si Mira sa audition. Maliban sa magandang piyesang kinanta niya, humataw na ng hustong maganda niyang boses, kaya na-impress ang lahat ng naroon sa audition room. May potential siya, boss, sabi ng composer na si Dindo. Kung kumanta parang professional na, pwede na natin siya agad isabak sa recording. Talagang isasabak ko agad siya sa recording. Turan ni Aris habang hindi inihihiwalay ang tingin sa dalagang kumakanta. Gusto kong gumawa ka ng magagandang kanta para sa kanya, Eric. Sabi niya sa songwriter. Areglado, boss. Kapag ganyan kagaling at kagandang singer ang gagawan ko ng kanta, isang araw lang ay tsak na makakabuo na ako. Loko. Pakialaman mo na ang lahat, wag lang ang babaeng yan. She's mine. Nakangising sabi niya, pero seryoso ang mga mata. Napakamot sa ulo nitong lalaki. Biro lang, boss. Kahit hindi nyo sabihin ay halata naman sa tingin nyo kay Miss Sio na malakas ang tama nyo sa kanya. Tataluhin ko ba naman kayo? Halata ba? Halatang halata, boss. Si Dindo ang sumagot. Kung nakakatunaw lang ang mga tingin, siguro kanina pa nalusaw si Miss Sio. Napangiti si Aris. Sa palagay nyo kaya napapansin niya? Sabay na nagkibit balikat ang lalaki. She's got a beautiful voice. Komento ng papalapit na si Bea, isa sa mga talent scouts nila. Saan niyo naman siya nakita, boss? She's a friend of my cousin's. Inirekomenda siya sa akin ni Hana. Kaya sinabi kong susubukan ko muna siya. Anong masasabi niyo? I-build up ba natin? Oo naman, boss. Halos sabay-sabay na sagot ng mga ito. Sayang naman kung pakakawalan pa natin ng ganyang kagandang boses. Sabi ni Bea. Konting adjustment lang at pwedeng-pwede na siyang ihanay sa mga sikat na singers. Salamat, Bea. Actually, buo na talaga ang pasya kung i-build up siyang maging singer. I just want to hear your opinion. Hindi nakatanggi si Mira nang sabihin ni Aris na ihahatid siya nito. Parang may kung anong pumigil sa kanya na gawin yon. Dahil ba gusto pa niyang makasama ng matagalang binata? Silly.
Ano ba itong iniisip ko? Ano na lang ang sasabihin niya, Nina Hana? Gustuhin man niya hindi na siya pwedeng umatras. Nakakahiya kung ngayon pa siya magbabago ng isip, gayong naroon na sila sa parking lot. Ipinagbukas na siya nito ng pinto ng kotse. Salamat, Kiming Ania. Hindi siya makatingin ng tuwid sa lalaki. Nag-aalala kasi siyang baka mamagneto na naman siya sa karisma nito at makahalata na ito sa kanya. Pero hindi pa kaya ito nakakahalata ngayon? Pumayag siyang magpahatid dito kahit hindi pa naman sila gaanong magkakilala. Hindi kaya iniisip na nito ngayon na isa siyang kaladkaring babae? Na basta na lamang sumasama sa kahit na sinong magyaya. Ganyan ka ba talaga katahimik? Nasa Ayala Avenue na sila nang itinanong iyon ng binata. Kanina ka pa walang kibo. Gusto kong magkwento ka. Sabi nito sabay pukol sa kanya ng maikling sulyap. Paano mo nakilalang mga pinsan ko? Matagal ka na ba nilang kakilala? Ni minsan kasi hindi nila nabanggit sa akin na may kaibigan silang mahusay kumanta. Nag-blush siya sa tinura ng lalaki. Para na rin kasi siya nitong pinuri sa sinabi nito. Mas maganda ka pa pala kapag nagbablush. Nakangiting komento ni Aries habang nakatingin sa kanya sa rearview mirror. Hindi siya agad nakapagsalita dahil sa matinding pagkailang. Pakiwari niya kasi tinutukso siya ng mga tingin at ngiti ni Aries. Hindi pa naman siya sanay sa ganoon. Huwag kang magagalit ha. Pabirong puna nito nang mapansin ang uneasiness niya. Wala akong ibang ibig sabihin, sinasabi ko lang ang totoo. Maganda ka naman talaga. Hindi kasi ako sanay, nasabi na lang niya. Nang pinupuri? Nito bahagyang nakakunot ang noo. Hindi ako sanay nang may kasamang lalaki sa kotse. At ubiling sabi niya, sabay iwas ng tingin. Lalong nanlalim ang mga guhit sa noo ni Aries. Ilang sandali itong nakatunghay sa kanya, na para bang inaarok ang katapatan ng kanyang ipinagtapat. Huwag mo kong pagtatawanan, seryosong sabi niya matapos itong pukulin ng maikling sulyap sa salamin at makita ang bahagyang pagtikwas ng isang sulok ng bibig nito. No, hindi ako nagtatawa, mariing tanggi ng binata. Just surprised, bakit naman kita pagtatawanan? Actually, it's good news for me. Lumipad ang kanyang tingin patungo sa mukha nito. I mean, that's weird, pagtatama nito. Lalo na sa isang magandang babaeng katulad mo. You're beautiful at tiyak na may boyfriend ka. Hindi ka ba niya sinusundo kapag may, porke ba maganda ako ay sigurado ka nang meron akong nobyo? Putol niya habang nakatingin sa unahan. Natigilan si Aries, pinukol naman siya nito ng pangaarok na tingin. Bakit? Mahirap bang paniwalaan ang sinabi ko? Sa wala talaga akong boyfriend eh. Dapat na pala akong magsaya kung ganon. Sabi nito pagkaraan ng ilang sandaling katahimikan. Nakatutok na uli sa daan ng paningin nito. Yan na yatang pinakamagandang balitang natanggap ko sa araw na to. Isang makahulugang tingin ang ipinukol sa kanya ni Aries. Ang mabuti pa siguro ay kumain muna tayo at huwag kang tatanggi because I won't take no for an answer. Sa isang restaurant na nasa kahabaan ng EDSA inihimpil ni Aries ang sasakyan. Come, masarap ang pagkain nila dito. Sabi nito habang nakalahad ang kamay para alalayan itong bumaba. Hindi na nito binitiwan ang kamay niya hanggang sa makapasok sila sa loob ng eleganteng kainan. Nakahiyaan naman niyang bawiin yon at baka isipin pa nito na malisyosya siya. Table for two please, sabi nito sa waiter na sumalubong sa kanila sa may pintuan. Iginiya sila ng crew patungo sa isang pandalawahang mesa. Napansin ni Mira na halos sa kanila nakatutok ang pansin ng lahat ng kumakain. Natiyak niya kaagad na si Aries ang pinagtitinginan ng mga kababaihan. Hindi na yun nakapagtataka dahil talaga namang makatawag pansin ang karisma ng binata. Iba na talaga kapag may kasama kang maganda. Nakangiting bulong sa kanya ni Aries. Tsak na kay naiinggitan ako ng lahat ng lalaki dito ngayon dahil kasama kong isang magandang babaeng katulad mo. Hindi niya naitagong pumumula ng kanyang pisngi. Hindi na niya matandaan kung pang ilang beses na yun namula kanina pa. Hindi naman yata akong kanilang tinitingnan. Nagawa niyang sabihin upang takpan ng pagkaasiwa. Sa tingin ko'y ikaw. Ako? Takang tanong nito na bahagya pang ikiniling ang ulo upang matingnan siya. Oo, napakunot noo ito. Akma sana itong magsasalita pero naroon na sila sa tapat ng mesa kaya inalalayan muna siya nitong makaupo. Bakit naman nila ako titingnan? Hindi naman ako maganda.
Tanong nito nang makaupo sa tapat niya. Alam niyang gusto lang siya nitong pangitiin, kaya hindi niya ito binigo. Kahit kung tutuusin ay corny sa pandinig niya ang joke na yon. Mas maganda ka kapag namumula, pero pinakamaganda ka kapag nakangiti ng ganyan. Busog na siya sa papuri ng lalaki. Sa palagay nga niya ay namumula na pati ang mga kuko niya, pero kahit ganoon ay parang kinikiliti pa rin ang puso niya sa mga naririnig. Hindi tuloy niya malaman kung matutuwa siya sa mga pamumuri ng kaharap o kung maiinis. Para kasing sinasamantala na nito ang pagkakataon. At dito na po nagtatapos ang kwento. Sana ay muli niyo akong samahan sa mga series story na nais kong ibahagi pa sa inyo. Maraming salamat po.